sa inyo dyan. Lahat mga kapwa ko tao at kapwa ko Pinoy sa buong mundo. Saan man kayo naroroon. Welcome sa University ko. Ito yung projection ko sa inyo. Paliwanag, pahayag, paunawa. Mag-sanagdakos muna tayo. Ang ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon. At sumikat ang araw. At may hangin pa. Makukuha. At tubig na may inom. Pagkain na makakain. Input. Ha? So, ano bang ginagawa niyo dyan ngayon? Step by step lang para hindi masyadong magulo yung isipan. Ano lang, chill lang, kalma. Sit, laid back. Pero hindi yung laid back na masyadong pinapakita nyo, ay, hindi ko kaya ito ngayon, tinatamad ako. Tatamad naman tayo minsan. Accept ko yun. Accept ko na lahat yan. Alam na ng Panginoon natin. So, ang topic natin ngayon, mga kapamilya, ka-bloodline dyan, or hindi bloodline. Ka-lane. Sabay-sabay tayo. Huwag na tayong masyadong mag-compete sa isa't isa. I-lift up na lang natin yung sa isa't isa natin, sarili. Tapos magbigay halaga. So, ito na si Rosauro, nag-handle sa inyo ng mga magagandang vibrations, motivations. Yan. Ako dyan, mahal kong, dinibdib kong anak. Makinig ka sa utos ng mami mo. Inutusan ka na ng daddy mo. Sinulat mo. Magaling. Yan. Diyan tayo magsimula. Yung topic natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapitbahay, saan man kayo. Friendly neighborhoods. And all the animals and everything included. Lahat ng mga espiritu dyan, alam ko, nakikinig kayo. Cheers. Topic natin ngayon, yung utos. Yung sugo sa Bisaya pa. Sa English, yung commands. Sabi ng Panginoon, ito yung 10 Commandments. Yan lang. Ano ko yan? Long story short ko yan. 10 lang yan. Pero marami pa na siya, inano niya lang yan. Gumawa siya ng parang conclusion. Yan. Ito yung 10. Sundin nyo yan. Yan yun. Simple math lang. Pero ano kasi yun, sa pagkatigas ng ulo natin, yung disobedience, diyan tayo nagkakaguluhan. Tsaka itong first niyang commands, yung utos niya, ako lang talaga ang Panginoon. Isa lang ako. Pero kung sa fantasiya ng iba, meron pang iba, meron 2, 3, 4. Sa inyong fantasiya yan. Pero ito yung utos ko. Ako lang ang paniwalaan nyo. Tapos kung susundin nyo yan, ginamit ko si Jesus na ikaw, yung una kong pinili.
Tapos ang dami niyang mga mirakulong nagawa, gano'n. Tayo, kulang sa pasasalamat, yung mga blessings niya. Eh, hindi tayo kontento kaya gusto pa natin ng marami pang mga witness, mga confirmation yung ganyan. Ito, talaga totoo to, yan, yan. Tapos maya-maya mag-ibang isip ka na naman. Ay, parang narinig ako doon na hindi totoo yun. Bumalik tayo na naman sa mental abuse. I-feel natin yan. Lagay natin yan dito. Dibdib natin. Ilugar mo yung mga pagdadalawang isip mo. Lugar lang yan. Lagay mo muna yan dyan. Yan. Straight ahead. Straight forward. Sa projection mo. Yan. Yung goal mo. Yan. Marami kasi mga distractions sa buhay. Buong buhay, yan, hindi nawawala yung distraction. Ang question kasi niyan, paano ko gagamitin yung mga distractions niya, mga istorbo, di ba? Narinig akong kill the noise, di ba? Mga ganyan. Ano nga, focus ka. Nga pala yung utos ng ama't ina ko. Magsimula tayo dyan sa bahay. Tayo mga kababataan dyan, mga anak o mga kapatid, mga bunso. Kailangan pa yung mga guides yan, ng mga kuya at ate, tiyo, tiya, or lolo at lola. Tayong mga may experience, mag-guide tayo sa mga natin. Siyempre, i-guide muna natin yung sarili natin. Paano kasi tayo makaka-guide ng iba kung hindi, wala tayong yung control sa sarili natin. Mag-utos tayo, anak, kapatid, brother. Pwede bang makasuyo sa'yo? Oo, pwede. Pakiano lang ha. May dalang respeto, siyempre. Utusan mo yan. Siyempre, depende sa mo yan, sa pag-utos mo. Di ba? Kung utos mo ay parang may galit or may masyadong manong emosyon, siyempre, hindi yan, susunod yan. Magano kung muna sabihin mo yung sabi pa ni baby, remember the password, daddy? Alam ko yan. Sinabi ko, please and thank you. Yun. Pakiano lang anak ha. Depende kasi yan sa pag-utos mo din. Hindi yung walang galit na pag-utos. Nang ibutang ng kalagot sa pagsugo. Paano makikinig yung mga kabataan natin pag hindi natin din ipakita yung respeto sa kanila, di ba? Hindi yung abuse yan yung mga ganyan. Abuse yan pag pinalo mo, pinagalitan mo, hindi pa nga inestorbo mo yung yung happy place nila, sabi. Naglalaro pa ako. Ay, boink. Hindi ganun. Ilugar natin yung mga natin. Anak, pakiano nga nito, tulungan mo nga ako. Nahihirapan na ako, anak. Makatotoo tayo. Honesty, di ba? Honesty is the best policy. Tsaka diyan bumabait yung mga kabataan natin. Yan, nagba-vibrate yan So ako na yung nagba-vibrate sa inyo, radiate ng magandang mga paliwanag at pahayag. So kung maka-relate man kayo sa mga ganyang bagay, ay pasalamat ako. Thank you. At sinasabi ko, mag-sorry ako in advance kung meron man akong pero hindi ko yan pino-force yung parang sinasadya. Hindi ko ina-abuse yung mga ninyo. Hindi ako abuser, pero naranasan ko na rin lahat yan pero hindi sa nasaktan ko talaga na sorry na ako.
clean na yung ano ko, yung konsensya ko. Nasa ano yan eh, konsensya at sa pasensya. Matagal ko nang inano yan, pinractice. So, practice, continue tayo. Sabay tayong mag-practice yan. Yan. Paanuhin, gawin natin yung environment natin, yung buong mundo, the whole, the global na yan, globally speaking na yan. Hindi na local speaking yan, global speaking yan. Eh, dalawang lingwahe, sabi ni Billy. Eh, dalawang lingwahe lang daw sa buong mundo. Thank you, Billy, shout out ako sa'yo. Yung local na lingwahe, yan, local lang yan. Yung para bang average na parang average mindset na local. Diyan lang sa bahay. Okay naman yan kung yan lang kayo sa ano. Pero wag nyong hawaan yung iba na ganyan talaga. Hindi. Magano tayo, mag-project tayo. Galing sa bahay tapos i-project natin, forward natin sa mundo. Ha? Globally. Global language yun. Ganyan. Pahayag natin, paliwanag natin yung ganyan, project natin yung ganyan. Dahil yan yung yung total yan yung process ng healing nagsisimula. Ha? Wala yan sa lingwahe mo ganyan mo. Lahat tayo, may body language tayo. Yan din yan, global din yan na Pero iba-ibang tradisyon siyempre. Kultura. Kulto. Di ba? So, respetuhin din natin yan, siyempre. Iba-iba tayong mga tradisyon, siyempre. Iba-ibang country, iba-ibang nasub. Lain-laing nasub. Pero, nasa respeto yan. So, yung mga utos natin, yung utos natin sa mga pamilya natin, natin, sa tamang tono. May respeto. Utos, ko, bebe. Tingnan mo, may magandang resulta yung inutos ni daddy sa'yo dahil sinunod mo. Thank you. Very good. Yan yung gusto nilang marinig din. Reward yung ganyan. Kahit hindi sa mga bagay na ganyan dahil sabi ko kay bebe, hindi kita ini-spoil sa mga bagay na ganyan. Mas gusto kitang i-spoil sa mga magagandang panalita na mga ganyan. Yung mindset. Magandang mindset. Tsaka ito. Magandang mga habits para maging role model ka sa ibang mga bata, kabataan, classmate mo yan. Kahit sa mga malalaking matured na tao, mafe-feel nila yan. Kaninong anak to? Sino nagturo nito? Ganyan. So, lang tayo, magbigay lang tayo ng halaga. Sa mga natin, magsimula tayo sa bahay natin. Bigyan natin ng halaga niyan. Huwag natin i-abuse. Huwag natin abusuhin yung mga bagay. Sa first nga lang ng utos ng Panginoon. Yung thou shall not. Thou shall not. Babasahin ko na lang para hindi ako masyadong maligaw ng landas, ha? Ito na yun. Utos ng Thou shall not have no other gods before me, ha? Ayan. Yan na yung first, utos niya. Focus muna tayo dyan. Step by step. Tapos sabi ko, yan yung utos ni Daddy, ha? Utos ni Daddy yan dahil inutusan lang si Daddy ng natin, ang Holy Father natin, sa taas, Panginoon natin, ganyan. Tapos through Jesus Christ, hindi na tayo magdadalawang isipan yan. Na yan, yung Holy Script yan, Bible. Yan na yan, naka dyan. Kung mabigat bang basahin lahat dyan, dahan-dahan lang, huwag niyong bilisan. Intindihin yung lahat ng nasulat dyan. Kasi ako parang in-next revision ko na yan lahat ng book na yan. Okay, I relate to that. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga utos mo. Dami ka ng utos. Hindi lang yan 10, pero nagsimula ka sa 10.
susundin ko na yan ngayon. Dahil lahat ng mga inutos mo parang dinis-obey ko yan eh. Hindi ko sinunod yan. Tagal kong sinunod. Bagal ako eh. So, accept mo. Na pino-forgive niya ako, yung ganun, pasaylo ba? Gipasaylo na ako sa Ginoo nga ana. Kasabot na ko nimo, Rosauro. Mo na ni, ikaw na akong pilion. Ikaw na akong suguon karon para paliwanag, para magpaliwanag sa iba. I-forward, di ba? So, sa tamang panalita at may gawa ako. Hindi lang ako nagsasalita, ginagawa ko rin yan. So, project tayo. Ito yung ano ko sinimulan ko ng project sa workplace ko. Kaso masyadong maraming magdadalawang isip, doubters. Iba kasi yung paniwala nila. Wala sila, siyempre, wala sila sa nila. Yung para bang gusto pang ibang epekto, yung magandang epekto, ebidensya. Lahat tayo dyan, global yan eh. Yung hindi tayo kontento sa mga yung mga magagandang nakikita natin sa paligid natin. Tapos diyan tayo naliligaw. Magano man pala to si Jerry or si hindi pa nagamit nila yung pangalan ko niya, Rosaur. Meron ata na yung isa tinuruan ko. Tawagan mo akong Rosaur kung hindi ka masyadong nahihirapan. Or pwede rin Sauro. Pero continue pa rin ako. Parang yung lakas yung power ng binibigay sa akin ng Panginoon. Amen. Diba? Ano na yan yung forever na yan. Ako na yung pinili mo. Ako na yung last messenger. Ako na yung last na magsasabi nito. Dahil may may very, very strong connection ako sa Panginoon. Kaya sabi niya, ikaw na yung last na tao ngayon magpahayag. Maniwala man sila o hindi, nasa sa kanila na yan. Ikaw na mag-decide, Arusauro. Binigyan na ako ng permission na ako mag-decide. Salamat, Panginoon. Pero siyempre, hindi naman ako yung sinasabing I will not judge you, but I will call you out. Yes, kasi na dahil. So, kung sa poker game, nagsugal na rin ako. Sabi, all in. May sinasabi. Pag sigurado ka na, di ba? Ikaw ang mananalo. Pero, akala niya, hindi niya alam ano yung cards ko dito, di ba? Ako yung yung humble na pinakamagandang card dito. Alam ko na mananalo ako, di ba? Ganyan ba? Ako na mag-decide kung tatalunin ko siya o hindi. Parang I call you out na kung nagsisinungaling ka ba o hindi. I will call you. Ito. Pang. Nag-decide ako na talunin ko siya, di ba? Nagbabluff ka lang eh. Poker face. Di ba? Kanta ni Lady Gaga. Ang galing, Lady Gaga. Kinakanta rin yung mga kanta mo ng baby ko. Galingan mo pa. Shout out to you. Mga stars dyan. Tapos, ayun, natalo siya, di ba? So, yung kasinungalingan niya, nagbabluff siya ng gano'n. Impas, kung sinasabi sa Bisaya. Talo siya, pero yun, sport lang yan. Pero inano ko na yan dahil nire-respeto ko na yung pera ko in my way. Sarili ko. Dahil yan, yung nasa din yan, biblical din yan sa commandment ng Panginoon natin. Ng utos. Kaya itong utos natin, paano natin, i-level natin para paliwanag natin ng mabuti para maintindihan ng kabataan natin or kaigsuunan yung kapatid or sino ba yan.
utusan natin. Naintindihan mo ba yung utos ko, anak? Di ba? Yan lang yun. Binigyan kita ng tatlong, apat na utos dyan. Kami ni Mami, ang dami naming mga, yung utos, mission yan eh. Yan yung mission mo. I-compare. Kung i-compare ko sa ano, maybe, mas marami kami ni Mami. Yung ano, mission dyan. Sa yung yan lang yung mission. Makinig ka ng mabuti. Para maintindihan mo. Tapos, hindi lang saan makikinig dahil mag-obey ka. Susundin mo. Tapos yung pangatlong yan, dahil sinabi mo na, oo, makinig ka, tapos susundin mo. Yung pangatlo, sundin mo yung promise mo. Promise yan, yung promise. Yan yung plano ni Daddy na ano. Yan. Sinulat na nga yan eh. Inutusan kita magsulat para yan. Gawin mo araw-araw. Gawin mo magandang habit yan. Yung apat naman na ano, yun yung habit mo, yung moods mo. Kung happy ba yan o yan. Yan, bigay ko na sa inyo yan lahat na ano ko. Pero, siyempre, may continuation. So, ilulugar ko yung pride ko na ganyan. Lugar lang. Level lang. Ganyan. Parang balance. So, mga kapatid, ang bilis ng oras. So, magano tayo, connectivity din. Connect natin yung sarili natin sa mga emosyon natin. Channel natin. Guide natin yung sarili natin. Tapos, nandyan na tayo. May lakas na tayo. Ibigay na natin i-forward na natin sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa bahay. Dahil nagbibigay halaga yan. Tapos, paglabas natin, masasabi natin yan sa kapitbahay o sa ibang mga tao. Kahit sa mga hayop, masasabi natin kung perfect yung ano mo. Vibrations mo. Di ba? Yan na yung Rosaurus law. Yung Rosaurus voice. Yan, yung voice of truth. Yung wisdom. Yan. So, ito na. 32 minutes lang tayo. I-edit ko pa yan para may content ingredients. Hindi kayo kagad aantukin at matulog. Shoutout ako sa mga legendary. Sa nawala na or nandito pa or papunta pa lang. Shoutout ako sa inyo, mga superstars. Lahat dyan. Mga parents dyan, lahat, mga leader natin sa buong mundo. Galingan nyo yung pag-lead sa mga tauhan ninyo. Huwag tayo lugar natin yung mga sinasabi kong pride kasi. Dahil powerful ba kayo nakakalimutan na ninyo na may mas powerful pa talaga sa inyo. Yung Panginoon natin. Praise the Lord, di ba? In Jesus' name. Amen. Ano yan? So, ito. Ilugar lang natin. Tapos, respect. Respect each other. Balance yan. Balance of respect yan. Paunawa. Pakumbaba. Yan. Meron tayong lahat tayo may konsensya. Pasyensya. Di ba? Yan yun. Si konsensya at pasyensya. Yan yung siguro yung next topic natin. Okay. Every people, every human beings in the whole world, project, vibrate, love, peace, and understanding. Ito na yun. Ano nyo? Hawaan nyo yung mga tao na magagandang yung halaga. Yeah. Respect. At saka, thank you. And University out. Thank you in advance kung nakikinig kayo or dahil may mission pa ako dito. Ano ko lang to para yung pressure ko ipapalabas ko. Pero magandang pressure yan. Binibigyan ko kayo ng halaga. Buong mundo. Kahit yung mga hayop at dyan. Binibigyan ko ng halaga lang.
Thank you for support, okay? God bless and Godspeed, ha? Thank you.